Kailangan nyo akong bayaran ng 5 milyon. Kung hindi nyo ako babayaran, i-report ko kayo sa inspector ngayon din, para ipakulong kayo. Ang lit-lit na ginseng. May gana ka pang magkunwari. Nakakahiya ka talaga. Hindi pa nga kasing laking ginseng. Sa bukid namin. Alam mo ba kung magkano ang ginseng king ko? Sajina. Bigyan na lang natin siya ng isang ginseng na mas malaki kaysa rito. Okay na ba? Para lang sa pulubi. Ang ganitong klase ng ginseng. Baka hindi ka nga makakuha ng kahit isang ugat. Nito, Hindi lang makakakuha si Mian Mian. Marami pa siyang makukuha. saan ka kukuha ng ganoong kalaking ginseng? Sa bukid namin, tinanim namin. Marami pa naman yan. Kayong dalawang promdi. Anong ipinagmamalaki nyo sa mga labanos na yan? Ay naku. Sabi ko sa'yo, sa ilalim ng kilay mo, 2 bitas. Panghinga lang ba yan? Ang laki at ganda ng ginseng na to, hindi mo pa rin makilala. Nakaporma ng maayos, mas walang alam pa sa aming mga taga-bukid. At Wangking, mas mabuting mag-ingat ka. Mas mahal pa ang ginseng na to, kaysa sa ginseng king mo. Hindi ba ito? Magkano ba naman ang isang basurang labanos? Huwag. Mabubulok lahat yan, anga ka ba? Alam mo ba kung magkano ang bawat isa? Magkano nga ba? Ang bawat isa sa ganitong kalidad ay abot sa 10 milyon. Papaano yan posible? Bakit hindi? Lahat yan ay gawang tatay ko. Na espesyal na binunya. Wala pa yan sa merkado. Pakinggan mo mabuti. Ang isa na to ay kapalit ng sira namin. Kayo ang nakasala sa pagkasira nito. Ngayon, kwentahin natin. Ang mga natitirang dinapakan nyo. Paano nyo ito babayaran? 1, 2, 3. Ibawas ang isa na binayaran namin sa'yo. Kailangan ninyo kaming bayaran. 20 milyon. Ikaw ba si Mian Mian? Pagdating mo sa probinsya, araw-araw kang pagtatrabahuhin ng mga binata sa probinsya. Pipiliting magtrabaho ng walang pagkain. At kapag binubugbog ka na, malalaman mo. Huwag niyo po akong saktan, Mian Mian. Mabait po si Mian Mian. Marunong po magtrabaho si Mian Mian. Hayop na yan. Tinatakot ang apo ko. Bilisan mo, tumayo ka. Mian Mian, ako ang lolo mo. Sino ang nanakit sa'yo? Lolo. Sabi ng tatay mo, may kinuha siyang maliit na anak na baba mula sa ampunan. Araw-araw kang hinihintay ng lolo mo. Talaga po? Siyempre naman. Ang tatay mo sa bahay, naghanda na maraming pagkain. Hinihintay tayong umuwi para kumain. Maliit lang po tiyan ni Mian Mian. Konti lang po ang kinakain. Huwag niyo po akong gastusan. Ano bang pinagsasabi mong pera? Nagdagdag lang naman ng ilang ulam. Lahat ng ito ay para kay Mian Mian. Hindi ko lang alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya kung ano lang ang nakita ko. Hindi po gusto ni Mian Mian ang mga ulam na ito. Hanjiang, alisin mo lahat yan. Hindi po. Si Mian Mian po, sa orphanage. Hindi pa po nakakakain. Ng ganito karaming masasarap. Magastos po ba ito? Huwag nating pabigatin ang loob niya. Hindi. Hindi ito magastos. Hindi magastos? Nga, ang baka, kami mismo ang nagkatay. Ang isda at hipon, sa ilog namin nakuha. Ang malaking alimanggo na yan, pwede ring hulihin. Tama. Ito ang espesyalidad ng aming nayon. Hindi ba, atay? Tama. Kaya Mian Mian, huwag kang mag-alala sa gastos. Kumain ka na, ha? Kapag lumaki na po si Mian Mian, babayaran ko po kayo ng husto. Halika. Umupo ka ng maayos. Mian Mian, apo. Inampon ka namin. Hindi para bayaran mo kami. Mian. Ako'y isang magsasaka lang. Hindi ko inaasahan na may babaeng magpapakasal sa akin. Ang pagdating mo sa aming kahanan ay natupad na ang aking pangarap bilang isang ama. Kaya Mian Mian, huwag kang mag-alala sa gastos. Halika. Kumain na kayo. Tay, pupunta po ako sa bukid mamaya. Huwag kang magmadali, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, sabay-sabay tayong pumunta sa bukid, okay? Opo. Gusto mo? Halika. Mian, ginawan ka ni Lolo ng tipaklong. Gusto mo ba? Lolo, tutulong po si Mian Mian. Hindi. Sa ganda ng kutis mo, anong magagawa mo sa bukid?
Sa ganda ng kutis mo, anong magagawa mo sa bukid? Mian, hindi mo kaya buhatin yan. Malakas po si Mian Mian. Mian, 1,000 taong gulang na ginseng. Kumusta? May nasaktan ba? Patawad po, Mian. Nagdulot lang po akong gulo. hindi mo kasalanan ng tatay mo. Hindi ka man lang pinigilan. Anong klaseng ama ka? Dadalhin ka ni Papa sa ospital ngayon. Tingnan natin kung may buto bang nasaktan. Okay lang po talaga si Mian Mian. Hindi pa po namin nakuha ang aming basket. Kukunin ko. Mauna na kayo. Si Mian Mian sa ampunan. Marami na siyang naranasang pagkadapa. Madali siyang alagaan. Hindi siya madaling masaktan. Gayon na si Mian ay nasa bahay na natin. Siya na ang kayamanan ng pamilyang Lu. Kung hahayaan mong si Mian ay madapa at masaktan muli tulad ng dati, hindi kita patatawarin. Ito rin ang unang beses kong maging ama. Hindi na maulit. Bakit hindi pa sila bumabalik? Sa ganoong lugar, puno ng masasamang tao. Nandito na kayo. Ito ba si Mian? Ang cute niya. Sabi ko na nga ba, Hanjiang, ang kita niya talaga. Mian, batiin mo si tita. Magandang araw po, tita. Kuya Zhang, Etli, bakit kayo nandito? Ano ka ba naman? May bagong miyembro ang pamilya ninyo. Hindi ba namin kayo ipagdiriwang? Dinala na namin ang mga regalo namin. Halika, Gihua, ibigay mo. Mian, lahat ng ito ay inihanda para sa iyo. Halika, kunin mo na lahat. Hindi po. Sabing tiyang director. May gantimpala lang po kung nagtrabaho. Hindi po kayo tinulungan ni Mian Mian. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang mga bagay ninyo. Tingnan nyo naman ang bait-bait niya. Sa pagkakaroon ng apo na pulad niya, si Uncle Lu sa gabi sa panaginip niya, siguradong gigising siyang tumatawa, di ba? Anong gigising na tumatawa? Ang totoo niyan, sa sobrang tuwa hindi na makatulog. Nga. Pero, sa kabilang banda, huwag kayong magbibigay ng anumang mamahalin. Wala kaming kulang sa bahay. Tama. Hindi ito mamahalin, laruan lang to. Mian, anggapin mo to, ha? Pwede po ba akong magkaroon ng laruang coats? Tanggapin mo na. Salamat po, Tio. Walang anuman. Halika, ingnan mo. Laruan lang to para sa'yo? Mian, hindi mo ba gusto? Halika, pumili ka ng isa. Ang dami. Atlo ang anak kong lalaki, wala akong babae. Gusto mo bang maging inaanak ko? Old Zhang, huwag mong ilabas ang mga lumamong kotse para ipagyabang. Gaano ba kaliis si Mian? Makakapagmaniho ba siya? Kung ako ang katanungin, dapat ako ang maging ninang ni Mian. Lahat ng ito ay para kay Mian. Gusto mo ba? Kung gusto mo, awagin mo akong ninang, okay? May akin din ako. May akin din. Tara. Aking sariling apo. Hindi pa ako nakakapagpamahal ng sapat sa kanya. Nga tito at tita, ang mga regalo niyo para kay Mian ay sobrang mahal-mahal naman nito. Ano bang mahal nito? Kung ikukumpara sa tulong ng tatay mo sa amin, maliit na bagay lang to. Ang tate mo. Nga, noon pa si Hanjiang. Sa wakas, nakapasok siya sa universidad. At umalis sa mahirap na lugar nating ito. Ngayon, bumalik siya para gabayan tayo. Para umunlad tayo ng sabay-sabay. Nga ang katay mo, noon, pinangunahan niya kami. Buong barangay na nagtayo ng kumpanya. Sa unang taon pa lang, inilabas na niya kami sa kahirapan. 10 taon na ang lumipas, ang grupo ay naging pangunahing kumpanya na sa buong mundo. Ito ang pinag-aralan ko kamakailan. Pinakabagong uri ng ginseng. Sa merkado, milyon-milyon ang halaga ng bawat isa. Kapag nailabas na ang batch na ito, 10 milyon na ang bawat isa. Mian ang lupang ito. At ang lupang ito, libu-libong ginseng ang itinanim dito. Lahat yan sa bahay natin. Sinasabi ko sa'yo, ito ay ginseng na para kay Chairman Lu. Maaming tao ang pinakiusapan ko. At 5 milyong piso ang ginastos ko para bilhin ito. Kung may mangyaring masama dito, hindi ka rin makakatakas. Kapag napasaya ko si Chairman Lu, tingnan natin kung maglakas loob ka pa rin. Kausapin ako ng ganyan.
Hindi ba't sabi mo may susundo sa atin? Sa pasukan ng ngayon, nasaan na? Sobrang abala ni Chairman Lu. Baka nakalimutan na niya. Bakit hindi tayo pumasok sa nayon at tingnan? Ara na, ara na. Bilisan nyo. Anong klaseng kalsada to? Maghanap ka ng taong mapagtatanungan ng daan. Ang init. Lolo, si Mian Mian, nakahukay na naman. Ng isang ginseng. Ang galing-galing ni Mian Mian. Ngayong gabi, gagamitin ito na lolo para igisa na manok para kay Mian Mian. Hindi ba? Kayo dalawa, samahan niyo kami. Tingnan natin. Ikaw pala yan. Eto Wang King. Magkakilala kayo. Deti kaming magkasama sa isang ampunan. Siya ang lolo mo. Baka naman tatay mo yan. Ang suot, parang pulubi. Mabait po ang tatay at lolo ni Mian Mian. Huwag niyo po silang pagsalitaan masama. Nakalimutan ko pala. Hindi katulad ko na ipinanganak para sa magandang buhay. Ang mahirap na buhay ay para sa mahirap na lugar. Ikaw, bagay ka lang. Maging promdi habang buhay. Ay naku, baka may kuto yan. Lumayo ka sa amin. Anong sinasabi mo? Nagsasalita ka na masama sa apo ko? Magingat ka, baka hindi kita palampasin. Ano? Gusto mo pang manakit ng tao? Manakit ng tao. Saan ang tao? 2 aso lang ang nakikita ko, na tumatahol. Ang mga taga-probinsya talaga, bastos. Anong masama sa taga-probinsya? Lolo, umuwi na po tayo. Ayaw po nating sayangin ang oras natin sa masasamang tao. Ang ginseng king ko, wala kang silbi. Ito ang ginseng king na binili ko ng 5 milyong piso. Pulutin mo yan. Medyo madumi lang. Pwede pa yan hugasan at gamitin. Anong magagamit pa? Ang ugat ng ginseng king ko, nalaglag na. Wala na itong halaga. 5 milyong piso ito. Ahi ibenta ka, hindi mo mababayaran yan. Kasalanan nila. Kailangan nyo akong bayaran. Ikaw ang nadapa dahil hindi ka nag-ingat sa paglalakad. Anong kinalaman namin doon? Nga. Ang laki-laki mo na, hindi ka pa marunong maglakad. May problema ka ba sa ulo? Kung hindi dahil sa inyo, bakit ako madadapa? Kailangan nyo akong bayaran ng 5 milyon. Kung hindi nyo ako babayaran, i-report ko kayo sa inspector ngayon din, para ipakulong kayo. Ang lit-lit na ginseng. May gana ka pang magkunwari. Nakakahiya ka talaga. Hindi pa nga kasing laking ginseng. Sa bukid namin. Alam mo ba kung magkano ang ginseng king ko? Sajina, Sajina. Bigyan na lang natin siya ng isang ginseng, na mas malaki kaysa rito. Okay na ba? Para lang sa pulubi. Ang ganitong klase ng ginseng. Baka hindi ka nga makakuha ng kahit isang ugat. Nito, Hindi lang makakakuha si Mian Mian. Marami pa siyang makukuha. saan ka kukuha ng ganoong kalaking ginseng? Sa bukid namin, tinanim namin. Marami pa naman yan. Kayong dalawang promdi. Anong ipinagmamalaki nyo sa mga labanos na yan? Ay naku. Sabi ko sa'yo, sa ilalim ng kilay mo, 2 bitas. Panghinga lang ba yan? Ang laki at ganda ng ginseng na to, hindi mo pa rin makilala. Nakaporma ng maayos, mas walang alam pa sa aming mga taga-bukid. At Wang King, mas mabuting mag-ingat ka. Mas mahal pa ang ginseng na to, kaysa sa ginseng king mo. Hindi ba ito? Magkano ba naman ang isang basurang labanos? Huwag. Mabubulok lahat yan, anga ka ba? Alam mo ba kung magkano ang bawat isa? Magkano nga ba? Ang bawat isa sa ganitong kalidad ay abot sa 10 milyon. Papaano yan posible? Bakit hindi? Lahat yan ay gawang tatay ko. Na espesyal na binunya. Wala pa yan sa merkado. Pakinggan mo mabuti. Ang isa na to ay kapalit ng sira namin. Kayo ang nakasala sa pagkasira nito. Ngayon, kwentahin natin. Ang mga natitirang dinapakan nyo. Paano nyo ito babayaran? 1, 2, 3. Ibawas ang isa na binayaran namin sa'yo. Kailangan ninyo kaming bayaran. 20 milyon. Aba, hindi ba't sinabi ng Group na pupunta sila rito para makipagkontrata sa akin? Bakit wala pa sila?
Kailangan ko nang umuwi para ipagluto si Mian Mian. Afu, tara na. Puntahan natin sila sa bukid. Teka lang. Kayong dalawang promdi, saan ninyo nakuha ang ganito kagandang ginseng? Kahit ako, hindi makabili niyan. Lalo na kayo. Lahat po ito. Itinanim ang sarili kong tetay. Sige, magsinungaling pa kayo. Ang ganito kalaking ginseng, kailangan ng libu-libong taon para tumubo. Ninanakaw ninyo lang yan. Hindi ba't dito lang nakatira si Chairman Lu? Baka ninakaw ninyo yan sa bahay ni Chairman Lu? Ayos ka lang ba? Ayos lang po, pero sinira po nila ang ginseng na pinaghirapan ninyong itanim, tatay. Anak, bilisan mo at ayusin mo yan. Ang dalawang baliw na yan. Inakusahan nila si Mian Mian na nagnakaw ng ginseng. May dumating na namang tagapagtanggol. Ikaw ba ang mahirap na tatay ng batang yan? Sino kayo? Ikaw na mahira. Sino ka? Hindi ka karapat dapat malaman kung sino ako. Ikaw na anak na pang ibabaw lang. Ang mga ninakaw mo sa iba, na ginseng, ilagay mo dito. Pupunta kami ngayon, para ibigay ang mga ginseng, sa mga may-ari nito, para sila ang magparusa sa'yo. Ang mga ginseng na ito ay hinukay ni Mian Mian sa sarili naming bukid. Hindi po nagnanakaw si Mian Mian. Alam ni Katay. Kayong dalawa sa bukid namin, nang insulto sa anak kong magnanakaw. Akala nyo ba ang tatay niya ay patay na? Gusto mo pa bang manakit? Ang mga mahihirap na ito, para sa pera, kaya nilang gawin ang kahit ano. Para na, alis na tayo. Hanapin natin si Chairman Lu. Ayoko nang makipag-usap sa mga ganyan. Hala, takbo sila. Daffy, habulin mo sila. Ma, may baka. Hindi ako bulag. Hangin mo ako sa likod. Hindi ko kaya, akot din ako. Tumayo ka. Hahaha. Talagang si Dafu ang pinakamagaling. Kawawa naman sila. Paano ninyo nagawa yan? Alam nyo ba kung sino ako? Ikaw na bata ka. Hintayin mo lang ako makatayo. Papa, gutom na po si Mian Mian. Uwi na po tayo para kumain. Tara, uwi na tayo para kumain. Marami kayong nakain na lupa, di ba? Kung ganoon, hindi ko na kayo imbitahan na umuwi para kumain. Atlong walang kwenta. Hindi ba ninyo ako tutulungan tumayo? Ikaw na lang kwenta ka, inutusan kitang magtanong ng daan. Bakit siya ang tinanong mo? Kapag nakita na natin si Chairman Lu at napag-usapan ang kooperasyon. Sa panahong iyon, Ayo ang magdedesisyon sa ilang tao sa baryong ito. Hindi ba't madali lang yan? Kung gayon, magtanong ka na. Hoy, alam mo ba kung nasaan ang bahay ni Chairman Lu? Anong Lu? Chairman Lu. Anong chairman? Chairman Lu. Chairman Lu. Anong lumang gamit? Chairman Lu, Anong lumang gamit ang kinokolekta? Ang tanong ko ay kung alam mo kung nasaan ang bahay ni Chairman Lu sa Dahi Village. Sana sinabi mo kaagad. Nasa ikatlong bahay lang sa unahan. Ikatlong bahay, ito na yon. pumasok kayo. Papa, tubig po. Anong ginagawa nyo rito? Bahay namin ito. Kung hindi rito, saan pa kami dapat? Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Talagang pumunta pa kayo sa bahay namin para makikain lang. Hindi ba kayo ang mga kapal ang mukha? Nalaman na namin ang laha. Bahay ito ng iba. Anong ginagawa nyo sa bahay ng iba? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong nagnanakaw kayo. Sa tingin ko, ang mga ginseng nyo ay ninakaw nyo lang din, di ba? Kayo ang pumasok sa bahay ng iba. Di ba? Hindi kayo welcome sa bahay namin. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Umalis kayo sa bahay namin. Papa, paalisin mo na po. Ang dalawang yan sa bahay natin. Ano, kayo na nga ang pumasok sa bahay ng iba. Gusto nyo pa manaki. Sasabihin ko sa inyo, ang mga tao sa paligid, kapag sumigaw ako, darating silang laha. Tingnan natin, kung maglakas loob pa kayong saktan kami. Oh, Sag, sumigaw ka. Baka magsisi ka. Tulong, may tao, may magnanakaw. Sino yan? Sino? Nasaan ang magnanakaw? Gusto nyo na bang mamatay? Magnanakaw sa aming na yon. Silang patlo lang. Pumasok ng walang paalam. Kayong tatlo, walang makakatakas. Tingnan natin kung saan kayo katakbo. Anong ginagawa nyo? Ang tiyo at tiya, silang dalawa. Bigla na lang pumasok sa bahay namin. Hindi ko rin alam.
Kung saan nanggaling ang dalawang baliw na yan. Mian, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila hahayaang saktan ka. Tumahimik ka. Tara na, Bitawan niyo kami. dalhin sila. Bilisan nyo. Kayong mga hangal. Pumasok na silang tatlo sa bahay ng iba. Bakit kami ang hinuhuli niyo? Anong pumasok sa bahay ng iba? Bahay nila yan. Ano? Bilisan nyo, umalis na kayo. Baka yung prom D na yun ay, Siguradong alipin lang siya ni Chairman Lu. kaya siya nakatira kasama ni Chairman Lu. Hindi, kailangan naming makita si Chairman Lu. Ngayon, Papa, Bakit? gusto kong lumabas at maglaro sandali. Gusto kong gumawang pugad para sa gansa. Sige, maglaro ka muna mag-isa sandali. Darating si Papa maya-maya. Sasama ako sa'yo gumawa ng pugad, okay? naku po. Naku po, malapit na. Konting-konti na lang. Kung kaya mo, ikaw ang umakyat. Sinasabi ko sa'yo noon na kumain ka ng kaunti. Kumakain ka na pa ang baboy. Naniwala ako sa kalokohan mo. Hindi dumaan sa pangunahing pinto. Dito pa umakyat sa peder. Dahil sa pesteng batang yan, at sa tatay-patayan niya, na gustong maging aso ni Chairman Lu. Siguradong haharangin na naman tayo. Ano ba yan? Si Chairman Lu ang pupuntahan natin. Bakit niya tayo haharangin? Nagising sila. Mamaya, palalabasin na naman tayo. Boses ni Et Wangking yan, at ng bago niyang nanay. Ano na naman kaya ang gagawin nila? Ah, Inapagod mo ako. Bilisan mo, kaya mo ba o hindi? Umakyat ka. Et Wangking, minute po ba? Ang hilig mo pala maglaro sa tubig ngayon. Ikaw na yung prom D. Mian. Suwang King, anong nangyayari sa loob? Inaapi mo na naman ang anak ko. Wala naman. Sabi ko na sa inyo, kung makita ko pa kayong dalawa, babaliin ko ang mga binti nyo. Hindi ka ba natakot, anak? Hindi naman po. Alam ko po na, yung dalawang tanga at masasamang tao. Hindi po ako matatakot. Ang galing mo. Anong oras na to? Kayong dalawa, bakit hindi pa kayo natutulog? Anong tunog yon kanina? Wala yon. Kanina lang may baboy ramo na pumasok. Pinaalis na namin. Hindi nga. Paano pumasok ang baboy ramo? Parang may kapangyarihan ang baboy ramo. Tumalon yon sa peder. Kailangan kong ayusin bukas. Ang peder. Baka masugatan si Mian. Ang lete na matutulog na ako. Tama yan. Kailangan ng bata ng tulog para tumangkat. Hey, magandang gabi po, Lolo. Anak. Kailan ka ba magkakaroon ng oras? Dali, ayusin na natin. Ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya ni Mian. Kung hindi pa siya nakasama sa talaan ng pamilya, palagi akong nag-alala na baka agawin siya. Kung gayon, bukas na. Mas maga, mas panatag ang loob ko. Bukas. Bukas na bukas. Hindi ba't sabi mong gayon mo susunduin ang partner para sa kontrata? Hindi ko nasundo. Dati, ang group ang nagmamakaawa na makipagkontrata sa akin. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Tatawagan ko mamaya para tanungin. Matulog ka na ng maaga. Bukas ng umaga, ayusin ko na ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Huwag ka nang mag-alala. Sadye. Matulog ka na rin ng maaga. Chairman Lu, hindi mo babala. Makipagkontrata sa Dehe Group. Sige. Tatawagan ko agad. Para tanungin kung ano ang nangyayari. Bukas may pupunta. Para makipagkontrata sa inyo. Hello. Hello, Oni. Alam kong nagkamali ako. Pangako ko bukas. Pipirmahan ko ang kontrata kay Chairman Lu. Huwag ka mag-alala. Kung hindi pa rin natin makikita si Chairman Lu bukas, babalik ka sa orphanage mo.
Anong klaseng basurang damit to? Ang baho naman. May chismis ngayon. Mag-host si Chairman Lu para sa anak niya. Ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makapasok sa seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Para lang doon natin makikita si Chairman Lu at makapirma ng kontrata sa kanya. Bakit hindi ka na lang pumasok diretso? Yung mga baryo dito ngayon, sobrang higpit ng bantay nila sa atin. Kaya ito na lang ang paraan para makapasok. Pag nakita ko na si Chairman Lu, sisirain ko sila. Bilisan mo. Hoy, tigil. Ano ang gagawin nyo? Kuya, nagdala kami ng pagkain para sa anak ni Chairman Lu. Para sa seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Tanggalin nyo ang mask nyo. Sage, pumasok kayo. Ang ganda at yaman ng handaan. Totoo na ito, bahay ito ni Chairman Lu. Bakit may mga pagkain pa rin? Anong ginagawa ng dalawang nagdadala ng pagkain? Tinatawag kayo ng chef para tumulong. Alam mo kung sino ako. Tawagin mo lang akong. Mama, bago lumabas si Chairman Lu, huwag muna tayong gumawa ng ingay. Ay, papunta na kami. Tara na, tara na, tara na. Tito, may iba pa po ba tayong ulam? Wala na, kumpleto na lahat. Gusto mo bang gawin kong parang mga Hapon ang dalawang yan? Ha? Chef Tito, sa'yo po kami umaasa. Kuya, ano po ang gagawin namin? May isang bagay na kailangan ninyong dalawa ang pumatay. Ano? Mga nagtatrabaho sa ganitong linya, hindi nyo man lang kayang pumatay ng palaka? Baka naman nakalusot lang kayo dito? Kaya. Kaya naman pala, bakit hindi pa kayo kumikilos? Ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya na ito ay inihanda ni Chairman Lu para sa kanyang pinakamamahal na anak. Bilisan nyo, patayin nyo ng maayos, ha? Bilisan nyo. Dali, alisin mo yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hawakan yan. Dali, bilisan nyo, patayin nyo na yan. Pagkatapos niyan, may dalawa pang manok na kailangan patayin. Dahan-dahan, baka madapa ka. Bakit ang bilis mong kumakbo? Tatay, Lolo, may dalawang kakaibang tao po doon. Mamaya na natin pag-usapan yan, anak. Mian, apo. May ibibigay si Lolo sa iyo ngayon. Ano po ang ibibigay ni Lolo kay Mian Mian? Ito, apo. Ito ang pamanang yaman ng pamilyang Lu. Kapag suot mo na ang jeadlock na ito, anuman ang mangyari sa pamilyang Lu, anuman ang pagbabago, si Mian ay mananatiling tagapagmana ng pamilyang Lu. Lolo, sobrang mahalaga po nito para kay Mian Mian. Suotin mo na. Suotin mo na, anak. Mian, ano nga pala ang gusto mong sabihin kanina? Ang gusto ko po sanang sabihin ay, Ngayon, malugod nating tinatawagan. Ang binibini ng Dehe Group. Mian, magsisimula na ang seremonya. Sige na. Ako, ang kagalang-galang na ginanggu. Bakit ko kailangang gawin ang ganitong bagay? Ma, tiis lang po tayo ng kaunti. Malapit na nating makita si Chairman Lu. Sana nga. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kong luluhod sila at hihingi ng kawad sa atin. Ngayon, malugod nating tinatawagan. Ang binibini ng Dehe Group. Bakit siya? Hoy, anong ginagawa mo? Alam nyo ba kung anong araw ngayon? Naglakas loob pa kayong umakyat para agawin ang atensyon.
Dali, paalisin niyo siya. Paano kung magalis si Chairman Ga? At hindi tayo pirmahan ng kontrata? Sino kayo? Bakit niyo sinisira ang inihandang seremonya ng pagtanggap sa pamilya ni Papa para kay Mian Mian? Pakialam namin kung sino kami. Umalis na kayo diyan. Ano ba talagang ginagawa nyo? Umalis kayo. Anong nangyayari? Nag-away sila. Mga panga, kung hindi namin pinigilan, matagal nang nakagawa ng malaking gulo ang batang yan. Lahat kayo mananagot. Anong sinasabi mo kanina? Akiramdam ko, bakit parang kamilya ang boses? Familiar din kay Mian Mian. Ano man ang gusto ninyong gawin, umalis na kayo agad. Pwede kaming bumaba. Pero ang batang yan, dapat paalisin din. Impossible. Sino kayo? Ano ba talagang gusto nyo? Bakit na naman? Ang dalawang baliw na yan. Paano binabantayan ng mga tao natin ang pasukan na ngayon? Sino ang nagpapasok sa kanila? Ang dami nilang pakana. Mamaya na natin sila palayasin. At One King, pumunta ka na sa bagong bahay na gusto mo. Bakit mo pa ginugulo ang bagong buhay ni Mian Mian? Naku, nandyan ka na naman. Kung hindi mo lang sinira. Ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya ng anak ni Chairman Lu. Hindi kita pansinin. Si Mian Mian ay nasa sarili niyang bahay. Paano siya nagkakalat? Huwag kang magyabang. Seremonya ng pagtanggap sa pamilya pa ng anak ni Chairman Lu. Nagsisilbi lang sa kanila. Pero akala mo na ang sarili mong amo. Tama. Dapat pa nga kayong magpasalamat sa amin. Kung hindi kami pumigil, sasabihin ko sa inyo, lagok kayo. Ang bait-bait ni Mian Mian. Anong gulo ang magagawa niya? Kayo ang nagkakala. Tama. Ang ganda-gandang seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Sinira ninyong dalawa. Siya ang sumira sa seremonya ng pagtanggap sa pamilya. Sa seremonya ng pagtanggap sa pamilya ng anak ni Chairman Lu, siya ang kumakanta at sumasayaw. Kayong mga promdi, lagot kayong lahat. Kilala ninyo si Chairman Lu. Papa, hindi ba seremonyang pagtanggap sa pamilya ni Mian Mian gayon? Sino si Chairman Lo? Maliit na promdi. Sino si Chairman Lu? Mian Mian, ano ang dong? Ibig sabihin, chairman ng board. At ang chairman ng board, ibig sabihin boss. Kaya Chairman Lo ay Boss Lo. Alam ko na, si Papa ang Chairman Lo. Kung gayon, ang anak ni Chairman Lo ay si Mian Mian. Anong Chairman Lo? Ang panggalang Chairman Lo. Parang ang social pakinggan. Siguro. Ganyan yata ang tawag ng mga taga-syudad. USC. Ibig sabihin, boss. Ma, narinig mo ba? Sabi niya, ang tatay niya ay si Chairman Lu. Siya ang anak ni Chairman Lu. Nga. Gaano kaya kahirap si Chairman Lu para maging ganyan sila? Anong problema sa amin? Gaano kaya kahirap ang pamilya ni Chairman Lu para bigyan ang anak niya ang ganyang sirang damit? Kaya pa namang isuot ang damit na ito. Bakit itatapon? Hindi magastos si Mian Mian. Ang pera ni Papa ay gagamitin pa para ayusin ang malaking kalsada sa baryo at linisin ang malaking bundok. Mian Mian, huwag mo na silang ipaliwanag. Alam naman natin kung ano ang katayuan natin. Sapat na alam natin yan. Ano ba ang katayuan ninyo? Mga mahihirap na magsasaka lang. Tama nga yan. Hindi na kailangang sabihin pa. Kasi nakakahiya naman. Kaya nga yan. Kung mahirap, wag nang magmalaki. Chairman pa naman. Anak pa naman ng chairman. Ang lakas ng hangin ninyo. Nanito na ang kapitan. Ah, nandito na pala ang kapitan. Kapitan. Mian Mian, ang batang anak ng Dehe Group. Hindi ba ako nahuli, Mian Mian? Chairman Lu, sino po silang dalawa? Huwag mo na silang pansinin. Chairman Lu, Paano siya maging Chairman Lu? Siya nga ang Chairman Lu. Paano siya maging ganito? Hindi niyo ba pinaniniwalaan ang sinasabing kapitan? dalawang tanga talaga kayo. Pwede na kayong ipasok sa museo. Sa mga taong ito, ang mga donasyon at pondo ng Chairman Lu sa nayon, dumadaan sa mga kamay ko. Mga 10-10 milyon yan. Paano ko siya makakalimutan? Siya ay isang mahirap na magsasaka. Paano siya magkakaroon ng ganoong kaming pera para mag-donate? Si Chairman Lu ay isang magsasaka, pero nagre-research din siya. Sa bukid, Niloko ka lang niya. Baka katulong lang siya ni Chairman Lu. Katulong lang siya ni Chairman Lu. Karaniwan, tinutulungan niya si Chairman Lu na makipag-ugnayan sa'yo. Kaya akala mo, siya si Chairman Lu. Tama. Tito Mayor, medyo bobo sila. Hindi na natin kailangang magpaliwanag sa kanila. kung ganoon, pakiusap, umalis na kayo dito. Ngayon ang seremonya ng pagtanggap sa pamilya ni Mian Mian. Ayaw namin kayo dito sa buong nayon. Umalis na kayo. Umalis kayo. Lumabas ka. Bitawan mo ako. Ang likod ko. Naglakas loob kang saktan ang aming mayor. Gusto mo na bang mamatay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, sinasabi ko sa'yo. Kung malalaman ng asawa ko, hindi kanya palalampasin. Bitawan mo ako. Magsasorry na kami, okay? Magkano ang gusto ninyo? Babayaran namin. Sino ba ang may gusto ng inyong pesteng pera? Lumayas kayo sa paningin ko.
Tinusig. Ay, pasensya na po talaga. Ang pinadala ko po para makipag-ugnayan sa inyo. Dumating sa bahay nyo. Pero wala po kayo. Nangyari po yon noong hapon, noong dinala ko po ang kapitan sa ospital. Hindi nyo po kasalanan, syempre. Ako po ang may problema. Pakiusap, bigyan nyo po ulit. Ng pagkakataon ng group. Totoo po na wala ako kaninang hapon, dahil may ginawa ako. Ganito na lang. Bukas, isasama ko ang anak ko, sa syudad para mamili. Dadaan na rin ako sa group. CJ. Salamat, Chairman Lu. Salamat, Chairman Lu. Naglakas loob pa kayong bumalik? Kung hindi dahil sa pesteng babaeng iyon at sa tatay niya, tiyak na kami. Wala akong pakialam sa dahilan nyo. Hindi ko na sana. Pinadala ang dalawang inutil na tulad nyo. Mahal, kumalma ka. Paano ako kakalma? Ano ba ang suot ninyong dalawa? Saan kayo galing ngayon? Nagsasayaw sa plaza? Kung masira ang kooperasyong ito, tapos na ang pamilya Gu, naiintindihan nyo ba? Kayo, magugutom kayo. Paano na ngayon? Hindi ba't malaki ang koneksyon ko? Sabi ni Chairman Lu, siya mismo ang pupunta para makipag-usap sa atin tungkol sa kooperasyon. Talaga? Kung gayon, makikita ko pa rin si Chairman Lu. Kayong dalawa. Kapag nakita niyo si Chairman Lu, humihingi kayo ng tawad ng maayos. Kung magkamali pa kayo, lalaplapin ko ang balat ninyong dalawa. Mian, labhan mo ang mga damit na ito. Hindi na kailangan labhan ni tatay. Tay, bakit mo na naman nilabhan ang mga damit na yan? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, masama ang kakiramdam mo, ako na lang ang gagawa nito. Hindi. Hindi ako ang naglaba. Pero Hanjiang, ang lugaw mong gayon, gumagaling ka na sa paggawa. Hindi ako ang gumawa, kagigising ko lang. Umuwi na ako. Nabusan ng pickled mustard sa bahay. Ito ay kinuha lang ni Mian mula kay Atlee. Ikaw ba ang naglaban ng mga damit sa labas? Hindi ba malinis ang laban ni Mian? Gusto mo bang labhan ulit ni Mian? Mian, ikaw ba ang nagluto ng almusal na ito? Hindi po marunong si Mian. Maglutong komplikadong ulam. Mian, hindi mo kailangan gawin ang mga yan. Bakit po hindi? Dati po sa ampunan. Nagsimula na po akong mag-alaga ng mga kapatid na mas bata sa akin. Gusto po ni Mian maging kapaki-pakinabang na bata. Masama ba ang trato ni Papa sa'yo? Hindi po. Si Papa at Lolo po ang pinakamabait sa akin sa buong mundo. Mian, pamilya tayo. Kahit wala kang gawin. Si Papa at Lolo, ang pinakamamahal na mahal ka. Tama, Mian. Sa lolo mo, hindi mo kailangang maging masyadong seryoso sa buong buhay mo. Kahit butasin pa ni Mian, ang langit, ayusin pa rin yan ng lolo. Naiintindihan po ni Mian. Apa, magluluto na po. Chairman Lu, nasa bungad na po ako noon na yon. Pupunta na po ba tayo sa Haishi na yon? Sige, papunta na ako. Papa, magtrabaho na po kayo. Maging mabait po si Mian dito sa bahay. Maliit na bata, ngayon pa ay pupunta para bilhan ka ng dami. Paano ako makabili kung hindi ka sasama? Talaga po? Salamat po, Papa. Malaki ang ginastos ko rito. Kung hindi mo pa rin mapapansin si Chairman Lu, huwag ka nang bumalik sa bahay ng mga Gu. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Ma, hindi ba sabi ni Papa, dadalhin ni Chairman Lu ang kanyang anak ngayon? Bakit hindi tayo bumili ng regalo para sa anak ni Chairman Lu kapag napasaya natin siya? Kalahati na ng kagumpay ang nasa atin. May utak ka pa rin pala. Ano po ang sabi ninyo, sir? Sabi ko, gusto kong makipagpalitan ng gamit. Dito ito. Nakakainis. Bakit kayo na naman?
Paki-check out na po agad. Check out. Sa tindahan na ito. Hindi ka nga makakabili ng isang butons, di ba? Nandito na po pala kayo, Mariska. Ang init ng panahon. Uminom po kayong inumin. Ang tindahan ninyo ngayon, ang baba na ng pamantayan? Kahit sino na lang makakapasok. Mariska, Wala rin po kaming magagawa. Bawal po kaming magtabo yung customer ayon sa mall. Hindi nyo po alam. Kanina lang, gusto pa niyang makipagpalitan ng gamit. Barter system. Akala yata nila sinaunang panahon pa. Ano ba yung nasa sako niya? Baka baboy lang yung laman no. Yung nasa sako ni Dad, puro mamahaling kayamanan yun. Napakamahal nga yun. Batang to, aming mga taga-syudad, hindi yun itinuturing na kayamanan. Magkano ba naman ang baboy? Yang mga yan, mga promdi, mga ilang beses lang kumain ng karne sa isang taon. Kaya syempre, mahalaga na sa kanila yan. Ilayo mo yan. Yang baboy na yan, baka may dalang sakit. Hindi ho ito baboy at wala ring sakit. Kakakuha lang ho yan ni Daddy sa vault niya. Vol. Sus. Kung maghirap naman kayo, kailangan nyo pa ba ng vault? Sa tingin ko, sa buong pamilya nyo, yang vault na yan ang pinakamahalaga. Sige na, mababayaran nyo ba ito o hindi? anong pambabayad nyo? Itong mga basurang prom din nyo? Kahit isang truck pang yan. Hindi yan makakatumbas sa kahit isang bestida sa shop namin. Sapat na ba to para mabili yang bestida? Sapat na ba to para mabili ang bestida? Sobra-sobra pa po. Siyempre naman po, i-check-charge na po natin yan. Papa, bigla ko na pong ayaw sa bestida na to. Ayaw mo. Kung ayaw mo, wag na nating bilhin, okay? Bakit naman biglang ayaw? Ang bata? O baka gusto mong tingnan ang ibang estilo sa tindahan namin? Mian, parang hindi pa rin po kasing ganda. Ng mga bestida sa palengke sa baryo natin. Papa, tara na po. Sir, Kung hindi nyo kayang bilhin, sabihin nyo na lang. Sa tingin ko, ang mga gintong yan, ay hindi naman talaga sa inyo, di ba? Kaya ayaw nyong gastusin. Baka hindi kay Chairman Lu yan. Sa amin ang mga ginto. Kung gusto namin gastusin, gagastusin namin. Kung ayaw namin, hindi namin gagastusin. May mga tao kasi. Wala namang pera, pero gusto pang humiram ng pera namin. Ang daming mamahaling gamit sa katawan, pero hindi maitago ang dumi ng kalooban. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kami tapos sa inyo noong nakaan. Ngayon, kailangan naming turuan kayong mag-ama ng leksyon. Ang mga aso lang ang nag-away. Para sa teritoryo. Mian, tara na. Tumigil ka. At One King, parang kailangan mo nang magbayad ng denyos. ma'am, card po ba o mobile payment? Inutil. Ayusin mo na lang yan. Ma, Binili nga po ni tatay sa akin. Ang dress na to. Chain store yun. Pinapadala ko na lang ang stock mula sa ibang branch. Hindi natin kailangang pansinin ang mga taong nakakapagbabagal sa atin. Pero hindi natin dapat palampasin ang mga bagay na talagang gusto natin. Gets mo? Salamat po, tatay. Tatay, tignan niyo po. dumating na. Narito na. Handa na. Dalawa kayo, pumunta na kayo agad. Sa lounge at tingnan nyo. Ang inihanda para sa anak ni Chairman Lu. Mga pagkain, inumin at laruan. Kumpleto na ba? Dapat walang problema ngayon. Opo. Tatay, hindi na po ako makakabala sa trabaho niyo. Hintayin ko po kayo sa loob ng sasakyan. Sige, pumunta ka na sa sasakyan at maglaro ka. Kay Kuya Driver, lalabas agad si tatay para sunduin ka. Ang galing. Lalabas ako para salubungin siya. Chairman Lu. Chairman Gu. Hindi ba't sabi mo? Dadalhin mo ang iyong anak? Nasa kotse siya, kaya bilisan natin. Paano naman natin hahayaang? Nasa kotse ang dalaga. Ganito. Ang aking asawa at anak. Alam nilang darating ang dalaga. Kaya naghanda sila ng merienda. Sa waiting area. Hayaan nating doon maghintay ang dalaga. Mabuti. Dalhin ang dalagang Lu sa waiting area. Mag-usap tayo habang nakaupo. CJ, Kasalanan mo, dinumihan mo lahat ng damit. Ito lang sa counter ang presentable. Kung hindi, sana bumili ako.
ng 10 o 8 piraso. Para sa anak ni Chairman Lu. Matagal ko nang narinig na matipid si Chairman Lu. Kung sobra ang ibibigay, masama ang dating. Tinuturuan mo ba ako? Hindi po. Nasaan ang merienda? Nasa kabilang kwarto. Kukunin ko agad. Walang silbi. Nakalimutan mo ang ganito kahalagang bagay. Ang mga bagay na ito para sa dalaga. Lahat po ito ay inihanda para sa inyo. Kung may gusto pa po kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Hayusin ko po agad para sa inyo. Sag, ayos lang. Maari ka nang magpatuloy sa iyong ginagawa. Hindi naman maglilikot si Mian Mian. Sage po, tawagin niyo lang po ako kung may kailangan. Ito rin ba ay para kay Mian Mian? Binibining Lu, nanito na po pala kayo. Ikaw pala yan. Sino ba ang ngalang mata na nagpapasok sa batang yan dito? Tapos, Ati ang regalo namin. Para sa anak ni Chairman Lu. Binuksan mo pa. At isinuot mo pa sa sarili mo. ang kapal ng mukha mo. Nasanay ka na bang magnakaw, ha? Sariling damit po ito ni Mian Mian. Binili po ito ni Papa para sa akin. Hindi po nagnakaw si Mian Mian. Ang batang yan, sumasagot pa. Ang tatay mo, napakahirap. Makakabili ba siya ng ganyang damit? Kailangan nating palisin agad ang pesteng batang yan. Darating na si Binibining Lu. Paano na ang regalo? Hoy, kayong dalawa. Anong ginagawa niyo dyan? Tito, tulungan niyo po ako. Siya po yung. Kaya hindi natin nakikita. Ang anak ni Chairman Lu. Mahal, huwag mo siyang palampasin. Siya at ang tatay niya, ang dahilan ng kahihiyan natin. Anong oras na ba ngayon? Itapon na lang natin siya palabas. Hindi ba? Ang mahalaga ngayon ay mapakiusapan si Chairman Lu. At makuha ang kontrata. Sila pala ang makikipag-ugnayan. Kay Papa. Tito, ako po ang anak ni Chairman Lu. Ano nang sabi mo? Nagsisinungaling na naman ang batang yan. Nga, nakita na namin siya. Sa Dehe Village, siya at ang tatay niya ay mga magsasaka. Ang tatay niya ay tauhan lang ni Chairman Lu. At araw-araw niyang ginagamit ang pangalan ni Chairman Lu para magyabang. Sige, naiintindihan ko na. Itapon mo na siya palabas. Pumunta ka agad sa negotiation room. At magtimpla ng tsaa para kay Chairman Lu. Opo. Tara na. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Pirman muna ang kontrata. Sag. Ano? Nawawala si Miss Lu. Chairman Lu, huwag po muna kayong mag-alala. Makikipag-ugnayan po ako agad po. Anong nangyayari? Ano po yon, Dad? Nawawala si Miss Lu. Ngayon, ipahanap mo siya sa lahat ng tao sa kumpanya. Palabasin mo silang lahat para hanapin siya. Kung hindi natin siya makita, tapos na tayo. Naiintindihan ko po, Dad. Papa, nasaan ka? Magiging ulila na naman ba si Mian Mian? Iyon ang mall na pinuntahan namin ni Papa. Kuya, pwede niyo po bang tulungan si Mian Mian? Umalis ka diyan. Umalis ka. Pwede niyo po bang tulungan si Mian Mian? Miss. Nasaan ka, Miss? Nasaan ka? Eto Wang King. Ikaw na naman. Pwede niyo po bang tulungan si Mian Mian na hanapin si Papa? Kung gusto niyo ang damit na ito, ibibigay na lang ni Mian Mian sa inyo. Abala kami, umalis ka dyan. Mian. Miss, Mall. Sinong nakakaalam kung nasaan? Ang mahirap mong katay. Kung haharangin mo pa ako, mag-ingat ka at ipapahagis kita. Sa bundok mamaya. Eto Wang King. Si Chairman Lu talaga ang tatay ko. anong ginagawa ninyo? Tatay, akala ko po, hindi na kita makikita. Huwag kang umiyak, mahal ko. Ako ang may kasalanan. Huli na ang dating ni tatay. Kasalanan po ni Mian Mian. Pinag-alala ko po si tatay. Alam ni tatay na hindi ka. Basta-basta gumagala. Sino ang naglabas sa iyo? Siya po at isang tiyo. Sabi niya po ayaw na niya. Makita si Mian Mian. Kayo ang dalawang nagdala. Sa anak ko rito. Ako, bakit? Ano ngayon? Deserve niya yan. Deserve niya, ha? At tanungin kita. Anong malaking kasalanan
Ang nagawa ng anak ko. Para itapon ninyo ang isang maliit na bata sa kalye. Sino ang nagsabi sa kanyang pumasok sa kumpanya namin at galawin ang mga gamit ko kung hindi siya ang itatapon? Sino ang itatapon? Ang group namin. Ay isang sikat na kumpanya sa Haishi. Hindi siya basta-basta. Makakapasok doon. Mga tao kayo ng group. Ang nanay ko ay ang chairman ng group. Siya ang asawa ng chairman. Gayon lang din nalaman ni Mian Mian na sila pala ang kapartner ni Papa. Ngayon, natatakot na kayo. Dahil lang sa isang group, naglakas loob kayong gawin ang gusto nyo. Kung may mangyari sa anak ko. Sino ang mananago? Isang bata lang naman mula sa mahirap na pamilya. Kung nawala, nawala na. Ano ang pinagkakaguluhan nyo? Tama, isa lang naman siyang bata na kinuha sa ampunan. Kung nawala, kumuha na lang ulit ng iba. Talaga bang itinuturing nyo na kayamanan ang maliit na batang yan? Manahimik ka. Pa. Pa. Bakit mo ako sinasaktan? Chairman Gu, alaga namang, mayroon kang napakagaling na anak. Simula ngayon, hindi ka na parte ng pamilya Gu. Umuwi ka na sa ampunan. Ano ang sinasabi mo? Ano ang mali sa ginawa ko? Sabihin mo sa akin. Kaya kung magbago, ay, Gaga ka. Alam mo ba kung sino siya? sa. Hindi ba siya isang promdilang? Nga, mahal. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Dahil lang sa isang magsasaka. Chairman Gu, mukhang ang pamilya mo ay hindi gaanong interesado na makipagtulungan sa isang promdi na tulad ko. Kung ganon, tara na ate. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ano ba ang pakikipagtulungan? Sa isang hamak na magsasaka. Kahit na kumuha lang tayo ng kaunting pera mula sa kumpanya natin, hindi ba natin kayang bilhin ang buong bayo nila? Tumahimik ka. Siya si Chairman Lu. Si Chairman Lu nga. Paano nangyari yan? Chairman Lu, ang bastos na batang yan ay ampon lang namin. Hindi ko siya tunay na anak. Tay. Nagkakamali ka siguro. Paano siya magiging si Chairman Lee? Tumahimik ka. Nakikipag-usap ako kay Chairman Lu para sa negosyo. Hindi ko ba yan alam? Ano ang hitsura niya? Si Chairman Lu nga. Chairman Lu, patawad po. Hindi ko po talaga alam na kayo pala yun. Patawad po. Bitawan mo ako. Chairman Lu, malawak po ang inyong pangunawa. Huwag niyo po sanang hayaang ang dalawang tanga na ito makasira sa ating kooperasyon. Ang dalawang yan, itinapon nila ang anak ko sa kalye. Sa tingin mo ba madali ko lang silang palalampasin? Chairman Lu, nagkamali po ako. Hindi ko po palaga sinasadya. Hindi ko po palaga kayo kilala noon. Chairman Lu, ako po ang mali noon. Humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Chairman Lu, ganito po. Pag uwi ko, hihiwalayan ko na ang babaeng yan. At itong tanga na to, ibabalik ko agad siya sa ampunan. Basta po mawala ang galit nyo. Gagawin ko po ang lahat ng gusto nyo. Guming Yuan, paano mo nagawa sa akin yan? Tatay, hindi po ako pwedeng bumalik sa ampunan. Tatay, Buwisit na babae. Ang katangahan ninyong dalawa. Huwag niyo akong sisihin. Sa totoo lang, wala akong alam tungkol dyan dati. Pinagsabihan ko na rin silang dalawa. Tingnan niyo po. Papa, siya po yung tito na nagpalayas sa akin. Hindi. Chairman Lu, pakinggan niyo po muna ako. Anong ipapaliwanag mo? Hinding-hindi ako makikipagtulungan sa sinumang nanakit sa anak ko. Chairman Lu, kausapin niyo po ako. Kung mawawala ang kooperasyong ito, talagang tapos na ang group namin. Kung ang isang kumpanya ay malulugi dahil lang sa isang kooperasyon, problema mo na yan sa pamamahala. Tama, anong kinalaman yan sa papa ko? Binibini, tulungan mo naman akong magmakaawa. Hindi pwedeng malugi ang group namin. Binibini, kung abante ka pa ng isang hakbang, sisiguraduhin kong sa Haishi, wala kang makakain. Kasalanan niyong dalawa. Chairman Lu. Pinilit lang po nila ako. Wala po akong magawa. Malandi, nagkapalit-palit ka ng panig, ano? Anong klaseng buhay ang naranasan ko sa pamilya Gu? Wala ba kayong pakiramdam? Matagal ko na kayong kinamumuhian. Problema niyo na yan. Wala akong pakialam. Mian, tara na. Teka lang. Mian, ayaw mo bang malaman kung paano namatay ang ete mong si Xiaoli? Xiaoli. Si Ete Zioli ang pinakamatalik kong kaibigan sa ampunan.
Pero pagkatapos siyang ampunin ni Tito Gu, hindi nagtagal. Isang bata na maayos naman. Paano siya nawala na lang bigla? Ayaw mo bang malaman kung paano siya nawala? Suwan King, manahimik ka. Kapag nagsalita ka pa ng isang salita, patay ka sa akin. Gusto mo pa akong takutin? Chairman Gu, nalugi na kayo. Bakit ako matako? Paano ba talaga si Ate Violi? Sasabihin ko, pero kung sasabihin ko, ang napakalaking sikreto na ito. Chairman Lu, dapat may kapalit, di ba? Sabihin mo, Hindi pa ako matagal sa pamilya Gu. Nang marinig ko silang dalawa na nagsasalita.